Thank you. Bago nga lahat ay magandang tanghali. Magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali din po, sir. Magandang tanghali po. Thank you. So kung di ako nagkakamali, last time ay tinry natin solving yung unang sample problem, tapos ito na-discuss. At hanggang dito na sa maximum displacement, velocity acceleration. Tama naman ako, no? Last natin pinag-usapan. Tama po. Okay, thank you. Ayan. So proceed tayo sa sunod na system or yung model na ang tawag na natin ay simple pendulum. So dito sa simple pendulum ay yung pendulum. So pag sinabi kasing pendulum ay magbibitin tayo ng may mass sa dulo ng string. Tapos syempre ang gagawin natin yung string is makakabit sa isang fixed point or dito nga ay yung ceiling. So ikabit natin siya sa ceiling. So para hindi na rin ako malito, o kayo rin para hindi malito, yung string kasi is ay malapit sa spring. So, para hindi na malito kung anong sinasabi ko, ay rope na lang, no? Tabahin ko na lang itong rope kaysa sa string. Kasi minsan nagkakamali din ako ng banggit na spring at string. Okay, so rope na lang siya. So ang nangyari nga ay magbibitin nga tayo ng mass sa dulo ng rope. Yan. At katulad sabi ko, ang computation lagi natin is nagsisimula sa state of equilibrium. Yan nga tayo tayo nagsisimula sa state of equilibrium. So therefore, ayan, nakatigil nga dito ang ating mass. And the next ay, we take the summation ng force. So same as before, we only utilize the summation ng force Y kasi nga katulad na napansin nyo dito, puro vertical forces lang naman ang involved. So again, we will use summation ng force Y. And then, kung napansin nyo, hindi na nga nag-indicate ng kahit anong direction dito. So therefore, we will use our conventional sign. Okay, kasi walang nilagay dito. Conventional sign ang gagamitin natin. So still, itong mass na ito, disregarded kung gaano kalaki or kaliit yung mass na yon, as long as may mass sa dulo ng ating rope. At dahil siya may mass, so syempre mayroon niyang weight. May weight siya. May mass. And then, dahil nga siya connected sa rope, so therefore mayroon ngayong tension na exerted dun sa rope. So, kung tension ng rope or tension ng string, so yun nga, palayo naman lagi ang direction ng tension. Then ayun na nga. So ito na nga yung forces involved. So yun nga. Again, we're using conventional sign. That's why tension na pataas ay positive. Yan, kasi pataas. And then yung weight natin na pababa ay negative. Ay pababa. Then equal na to 0. Then lipat lang natin yung weight sa kabilang side. So therefore, we may now have tension of the rope is equals to the weight. Wala na tayong gagawin dyan sa tension ng rope kasi ito ay rope. Hindi yan spring. Okay? Kasi yung spring nga ay mayroong Hooke's law. Ito ay rope lang. Tali lang yan. Okay? Kaya wala kang makukuha kahit ang equation dyan. Okay? Assuming syempre na hindi na-stretch itong rope na ito. Kaya yung ating equation ay titigil na lang dito. So hindi na natin papalitan yung equation or yung value ng tension ng rope natin. Kaya siya mananatiling T. Okay? So that's why we stop right here for the equation under equilibrium. The next ay katulad na ginawa natin sa spring mass model, ito nga ay state of equilibrium, hindi yan gumagalaw. So in order to have a motion, so we need to push it. So kailangan natin siyang itulak to a certain direction kasi yung sumunod ay itunulak natin siya papunta dito yan as indicated by the arrow. So kaya ito, yung position niya initially, then finish natin siya papunta dito. Position na yan.
Then next, okay, so same as before, we still using summation ng force, which is now equal to mass times acceleration kasi nga meron na tong motion. Meron tong motion. Ayan, kaya summation ng force equals to mass times acceleration. And then kung napansin nyo ngayon, hindi y ang axis na ginamit natin. Hindi siya kinopya dito na y din. Ang dahilan kasi kaya nagpalit tayo ng axis is itong linya na nakikita nyo broken line. Kasi yan yung path ng ating pendulum habang siya ay nag-move back and forth. Itong line na ito. At yung broken line yan ay curve. Hindi nga diretso, di ba? So, curve. At kapag tayo may curve, okay, or yung path ng ating object ay naka-curve, ibig sabihin, kapag meron tayong simple pendulum, ay meron tayong tinatawag na curvilinear motion. So, dati sa spring mass model, di ba, straight line lang yung kanyang motion. So, that's why we have what we call rectilinear motion. So, pagdating dito, yan, curve na, hindi na nga straight, or curve na nga yung ating path. So, therefore, here, we will now have what we call a curvilinear motion. At pagdating kasi sa curvilinear motion, ang axis na nga natin yung mga paltan. Hindi na siya x at y. Ang dahilan nga kasi doon ay curvilinear motion. Basta curvilinear motion, meron siyang bagong axis. At yung axis na yon ay yung tinatawag nating tangential axis and the normal axis. So, yun yung bagong axis. Kung saan, yung normal axis ay laging naka-point towards to the pivot point. Yun ang lagi ang normal. Normal axis always intersect with the pivot point. And then the tangent axis ay perpendicular lang doon sa normal line. Perpendicular lang ang tangential axis sa normal line. So laging normal na laging dumadaan sa pivot point. Then perpendicular doon yung ating tangential line or tangential axis. And then next ay, so yun nga, meron nga tayong dalawang axis, normal axis and the tangential axis. And then if we indicate the forces involved, so meron nga tayong tension ulit ng rope, which is again parallel to the rope kasi nga rope siya, tension ng rope. So kaya siya parallel, papunta rin siya dun sa pivot point. At kung siya papunta rin sa pivot point, so katulad na napapansin nyo, ay collinear or it is along with the normal axis. Yung tension ng ating rope is along with the normal axis. Collinear. Collinear o coincident or kung man tawag nyo. So basta magkapatong yung linya ng normal axis at nung tension ng rope. Then yung weight ay syempre lagi ang pointing pababa. So kahit saan nasaan yung ating mass, so yung weight ay lagi naka-point pababa. And then, dahil nga tayo ngayon ay may dalawang axis, so therefore, dalawa din yung ating possible na acceleration. So, syempre, meron tayong acceleration along with the tangent line. Kaya siya dito. Tapos yung normal na acceleration ay syempre parallel to dun sa normal na axis. So, doon muna tayo sa normal. So, normal acceleration, katulad sabi ko, sa normal, ang normal na acceleration is also pointing towards to the pivot point kung saan umiikot yung ating simple pendulum doon nakaturo itong normal axis na to. So, sabihin din yan ay parallel din siya doon sa linyang ito, sa ating tali, parallel din siya sa ating normal line, sa normal axis, parallel din siya dito sa sa tension ng ating rope. At syempre, yung tangential na acceleration, hindi tangent, parallel naman siya dun sa ating tangent line. So, tangential acceleration yun. Tangential acceleration ay parallel siya sa tangential axis. So, ang talong na lang, ito nga normal,
Okay? Kahit nasaan yung ating mass na ito, lagi siya nakaturo towards to the pivot point. So, ang normal acceleration ay lagi nakapoint towards to the pivot point. Tapos, itong tangential acceleration, kaya siya nakapoint towards to the right. Okay? Hindi siya totally point toward to right. Siya ay um, pointing towards to the right. Basta siya ay pointing towards to the right. Kumbaga ay yung kompleto niya ay upward to the right. Ayan. Kasi medyo nakataas siya ng kaunti. Then to the right. So, yung direction ng ating tangential acceleration ay pointing towards, ayun yung word, pointing towards to the right direction. Ay dahil nga, yan yung unang direction na in-apply natin dun sa mass para nga siya makarating dito. So again, we already push it right here sa position na to. O di kaya papunta rin kaliwa, papuntang kanan pala, sorry. Papuntang kanan ang direction ng ating acceleration. Ulit-ulit, ang normal ay lagi nakapoint towards sa pivot point. Then yung tangential acceleration ay nakapoint towards to the right kasi yung una din nating tulak yan, para makarating dito ay nagpo-point din towards to the right. Papuntang kanan din siya. Kaya papuntang kanan din ang ating um, tangential acceleration. And then, meron tayong supposedly dalawang axis na pwedeng gamitin. Ito nga normal axis at yung tangential axis. Pero kung napansin nyo yung sumunod, specifically itong summation ng force, summation ng force, kung napansin nyo ngayon ay, siya ngayon ay along with the tangential axis. Pero hindi ibig sabihin nito, wala tayong, hindi pwedeng, hindi ibig sabihin nito, na wala tayong summation ng force na normal. Meron pa rin yan. Meron pa rin tayong summation ng force na normal. Then still equal pa rin siya sa mass times acceleration na normal. Kaya lang natin ginamit itong summation ng force na tangential, which is equal na to the mass, the product of mass and acceleration na tangential, is dito kasi tayo magkakaroon or makapag-generate ng differential equation dito. Equation. Kaya hindi na isinama yung summation ng force na normal. Kasi dito pala sa tangential, meron na nga tayong differential equation. Ang mahalaga lagi sa atin ay magkaroon tayo ng differential equation. So dito tayo makakuha sa tangential axis. Okay ba? Hindi ba ako putol-putol? Hindi naman po, sir. Malinaw. Okay, sige. Okay, again sa tangential axis tayo magkakaroon ng differential equation. Dito rin natin. So dahil tayo ay sa tangential axis, kukuha ng summation ng force at acceleration. So therefore, ang kailangan na lang nga natin ay yung tangential component. So therefore, ayan. So wala ulit tayong inilagay na direction. So again, we're using the conventional direction na kung saan. So nga, yung acceleration natin nga ay pointing towards the right. Kapag nga siya ay pointing towards the right ay positive ang ating acceleration. Kaya pagdating dito, ayun. So in-indicate ko lang na positive ang ating acceleration. Then pagdating sa summation ng force, dito sa summation ng katulad ng sabi ko, yung tension ng ating rope ay along with the normal. Along sa normal axis. Ibig sabihin nito, zero ang kanyang tangential component. Kasi katapat siya ng normal. So zero yung tangential component. So hindi na natin kailangan kunan niya ng tangential component. Pero yung weight natin na pababa, so kung napansin nyo nga nakahigangay or naka-incline ng kaunti yung ating tangential na axis, ang dahilan nga kasi siya nandito sa posisyon na yun. Naka-incline siya ng kaunti. Ang mangyari ngayon ay, may angle ngayon na na-form
yung weight at yung normal axis. Na yung angle na yon, so una nga ay, yung normal axis nga ay parallel dun sa ating line, parallel dun sa ating rope, para parallel siya dito sa rope, kaya parallel yan. Okay. Tapos nga ito, ang weight ay pababa, pababa siya. So kung pababa, edi parallel naman siya dito sa vertical line na ito. Na kung saan, yung dalawang line na yon, itong tali natin at yung vertical line, ay nagkaroon nga tayo ng angle. Yan, angle theta. Na yung angle theta yun, edi same na angle as indicated dito. So ito ay pares doon. Pares lang sila. Kasi nga parallel yung weight sa vertical line, parallel itong normal axis sa tali. Kaya yung angle na yon ay the same angle dito. At dahil doon, dahil yung angle na yun, magkakaroon tayo ng triangle para nga makuha yung tangential component ng weight. Ang weight lang ang may tangential component which can be seen dito sa triangle natin ito. Again, itong linyang ito na itim, ayan nga yung ating normal axis. Tapos yung weight natin na pababa, ay pababa. Kasi yung theta yon is the same theta right here. So paresang silang theta. Yun at yun. Tapos yung tangential component ng ating weight, edi syempre parallel sa ating tangential axis. Tangential yung weight, direction ng weight papunta doon. Ayun nga lang, kung napansin nyo, siya ay, ano ngayon siya, pointing towards to the left. Naka-point siya towards to the left. Naka-point siya towards to the left. Okay? Kaya mamaya ay, pag kinuha natin yung summation ng force, ayan. Ito, ay, okay na nga to, diba? M plus M times positive ng 80 kasi nga to the right nga ito kaya positive. Kaya ngayon, yung summation ng force, wala na nga yung tension ng rope. Wala na yun. Kasi wala naman siyang wala siyang component. Tangential component ayun. So wala siyang tangential component. Pero pagdating sa weight, ayun nga, papunta siya doon. So siya nga ay pointing towards to the left. At kapag nga nagpo-point towards to the left ang ating force, ay ibig sabihin nga na yung negative yan. Kaya meron tayo ngayon dito negative ng W sub T. Kaya may T nga ulit dahil nga ibig sabihin yan ay tangential component ng weight. And then next ay, yung tangential component niyan ay perpendicular dun sa ating normal axis. Yan, as indicated right here, yan, perpendicular or 90 degrees. At ang line opposite ng 90 degrees ay hypotenuse. So therefore, our weight is our hypotenuse. And then itong WT is opposite ng ating angle theta. So meron tayong opposite at hypotenuse. So from SOHCAHTOA, ay gagamit tayo ng sign kasi nga opposite at hypotenuse. Opposite nga yung tangential component and the hypotenuse nga yung weight. Okay, SOHCAHTOA, so yun nga, sin theta is equals to the opposite side, which is WT, over the hypotenuse, which is yung weight natin doon. Then cross multiply, lalabas ng ay WT is equals to W sin theta. That's why we have here now negative W sin theta kasi nga WT is equals to W sin theta. Natanong ko lang, okay pa ba? Okay pa naman? Malinaw pa naman? Yes po, sir. Malinaw po. Loud and clear po. Sige, thank you. So, yun na nga ang ating equation na. Negative ng W sin theta equals to, ito ay positive naman, kaya mass times tangential acceleration. And then sunod ay, una, yung W natin or yung weight is equals na to the product ng mass and acceleration due to gravity. Burahin ko muna ng isa. Ayan. Wala. So ulitin ko lang, yung weight nga is equals to the product ng mass and acceleration due to gravity.
Kaya yung weight ngayon ay equals to the product ng M times G. Ito yung next ay yung sa tangential acceleration. Ayan. Yung tangential acceleration niya, katulad na napansin nyo, yan nga yung tinatawag nating linear na acceleration. Kasi nga kung napansin nyo, straight line yung arrow na yan. So dahil yung arrow na yung straight line, so therefore siya ay linear na acceleration or rectilinear to be exact. Rectilinear na acceleration. Yan ang problema doon. Di ba, ang problema kasi noon, ang motion nga natin ay curvilinear. Ang acceleration nga natin dito ay rectilinear. So dapat ay iisa yung pinag-uusapan kung curvilinear, rectilinear, kung rectilinear. Kaya ang gagawin lang natin ay yung linear na acceleration ay i-convert natin into angular na acceleration. Na yung angular acceleration, ang kasamahan niyan nga ay yung tinatawag nating component ng motion para sa rectilinear at yung angular. Curvilinear. Ayan. Magkapares lang kasi ang curvilinear at angular. Kasi pares silang curve or umiikot. Ayan. Tapos rectilinear at linear. So for rectilinear, there nga tayong SBNA. Malagi sinasabi, no? Yan yung component ng motion ng straight line, SBNA. Malagi. Then kapag umiikot na, edi angular na siya. Ano pa rin yan? Same idea, distance, velocity, and acceleration. Pero ibang letter na, Greek letter na. Yung theta would be angular displacement, omega would be angular velocity, and alpha is angular acceleration. So again, pare silang displacement, velocity, acceleration. Magkaiba nga lang sila ng type ng motion. So ito nga ay rectilinear or linear straight line. Ito naman ay curvilinear or curve line yung path niya. At para ma-convert yung isa papunta sa isa, ay ito yung nagduduktong sa dalawa. Minumultiply lang natin ng R. Yung R na yan ay kung gaano kalayo or yung radius ng path natin. So yung radius ng path natin, hindi yun yung radius or yung length ng ating tali. So yun. So ang R nga ay length ng tali at ang kailangan nga natin dito ay linear na acceleration. So from here, yung acceleration lang kailangan natin. So sabi nga natin acceleration is equals to R times alpha. O di papalitan lang natin ito. Hindi na siya R kasi nga ang R nga is radius or yung layo ng mass natin to the pivot point at yung layo ng mass to the pivot point is the length ng ating rope. So yung gano'ng kahaba yung tali ay nga yung radius natin. Ayan. Kaya R alpha, yun, A is equals to R alpha na yung R nga is equals to the length of the rope which is L. O di yun nga. Kung ang tangential is equals to, again, ang tangential component ng acceleration is equals to length ng rope, length ng rope multiplied by its angular acceleration. So therefore, we can substitute it right here. Yan. Kaya yung tangential acceleration ay naging L times alpha. At yun nga kanina nga ay weight is equals to mass times acceleration due to gravity. And then next ay kung napansin nyo, common sa magkabilang side ng equal sign, yung mass. May mass dito, may mass din dito. So kung common ang mass, pwede nating cancel. So cancel ito, cancel ito. Ganun lang, cancel na lang. Pagpasensya na, limited lang kasi yung space. Kaya pinagsiksikan ko na. Piniksik ko na lahat. Kung napansin nyo nga, tabi-tabingin na nga yung aking drawing. Pinilit ko na kasi pagkasahin. Kaya itong mga to, hindi ko na nailagay. But anyway, tuloy natin. So yun na nga, na-cancel na nga yung mass. So kung naka-cancel na yung mass, so therefore, ang matitira na lang dito ay yung acceleration due to gravity at syempre yung sign theta at yung negative. Sa kabilang side naman ng equal sign ay yung L, nasabi ko yung R previously, at yung alpha. L at yung alpha. Then supposedly, pagkatapos kasi nito ay gagawa tayo ng differential equation
So pag nilipat mo to, magkakaroon tayo ng differential equation. Pero, bago natin kasi gawin yan, ay pag tinignan kasi natin yung ating equation na ito, walang problema. Alpha pa din is still second derivative ng theta squared. Walang problema doon. Ang problema dyan ay ito, yung sin theta. Kasi pag meron tayong second derivative tapos siya ay nasa loob ng trigonometric function or kahit ano nga ba tawag din, transcendental function kung doon nagkakamali. Basta yung mga sine, cosine, yung tetang yan, ay yung ating differential equation ay magiging komplikado na. Sa salita, hindi yan basta-basta masasolve kapag ito ay naging sin theta na. Tapos meron nga tayo ditong theta double prime. So kahit i-integrate natin yan, hindi straightforward yung magiging sagot natin dito. Maraming dadaanan. So sa salita, magiging komplikado yung ating magiging differential, yung sagot or yung dito, yung general solution. Kaya para maiwasan yun, ang gagawin ay magde-declare tayo ng approximation. Kaya pagkatapos itong negative g sin theta, bago pa siya ilipat, ay nag-declare na ako ng approximation. So ito yung buong statement ng approximation. Magsimula dito sa alpha ito hanggang dito sa 1. Yung buong yan. So hindi pwedeng putol, hindi pwedeng kulang. So yan yung buong yan, yung declaration na mag-approximate kami sa computation na ito. Mag-approximate sa computation ito. Anong sabihin niya? So dito ay at a very small angle. Ito, kailangan kasi natin computate siya at a very small angle. At gaano kaliit yung small na yon? Siya nga ay angles between 0 to 10 degrees. And in angle between 0 to 10 degrees ay nagpapalo sa equation na ito. Itong approximation. Again, ito yung approximation natin. Ang approximation nga natin ay sin theta is equals to theta. Sin theta is equals to theta. And cosine theta is equals to 1. At katulad ng sabi ko, ito ay approximation. Approximation. Ang purpose ng approximation ay para mas maging simple yung ating equation. Again, we can still stop here. Lipat nyo lang negative g sin theta. Then meron nga tayong differential equation. Ang problema lang kasi paano natin sasolve. Ang dahilan kasi nun ay meron tayo ditong sin theta. If we can only reduce that, okay, sa halip na sin theta, edi mas magiging madali yung computation natin. Kaya nga tayo nag-introduce ng approximation. So, yun nga yung approximation. So, kailangan, anong gagawin? At a very small angle. Ito yung approximation natin. At anong gagawin natin? At a very small angle, which is indicated dito at dito. So, kahit kayo punta sa calculator, dapat yan ay tunay pa din. Yun nga lang, hindi siya sakto kasi nga, ang tawag ko nga ay approximation, di ba? Ito nga ay approximated lang. So, hindi yan sakto. But still, pwede pa rin natin yan mag-double check. For example, di ba sabi ko nga ay, ang maximum ay 10 degrees. Okay? So, kapag kinuha natin yung sign ng 10 degrees, yun nga lang, huwag yung kalilimutan bago nyo i-apply yung sign. Kailangan natin muna itong i-convert into radians. Itong 10 degrees na to is converted into radians bago apply ng sine function. O sabihin, ayan, kaya may nakasulat dito na possible conversion ng angle. Ayan. For 10 degrees, di kahit itong 180 na lang to pi ang gamitin. So, 180 to pi. Lalagay doon, 180 to pi. And then pagkatapos dun ay, hindi man siya sakto, kasi pag yung kinonvert mo nga yung 10 into radians, yun nga yung theta. Pag in-apply mo ng sin theta ay, malapit lang siya, hindi sakto.
Hindi naman nga ito sakto kasi nga, walang sabi ko, katulad din itong 1, yan nga ay approximation. Siya ay in-approximate. So kung ang sabi nga natin dito ay sin theta equals theta, so itong sin theta na ito, ay papalitan lang natin ng theta. Yan. So, yun ang purpose. So, ang purpose talaga nitong declaration natin ito is in order to have much simpler na differential equation. Tapos nga, yan, theta na siya. So sin theta equals theta, tapos nga laging positive ang value, kaya itong negative g theta ay lipat sa kabila. That's why we have now al alpha plus g theta equal to 0. And then, okay, so same din doon sa ating spring mass model. So yung alpang ito ay bukod sa angle na na-form ng tali with a vertical line. Okay, so bukod doon, na angle siya doon, ay siya rin ay angular displacement. Kung gaano kalayo yung bagong position ng ating mass doon sa position of equilibrium dito. Ito nga yung ating position of equilibrium. Ayan, kaya medyo malabo nga ito kasi nga ito yung dating pwesto niya. Yung dating pwesto. So, kung gaano siya kalayo in terms ng angle. So therefore, ang tetang ito ay position. Meron na tayong equation ng acceleration itong alpha. Di mo pala nililipat, no? So lipat pala dito para pala positive yung theta. Ayan. But still, ano pa rin yan? Ang theta ay position, ang alpha ay acceleration. So therefore, may kaugnayan yung position sa acceleration, which is second derivative ng position is our acceleration. Theta double prime is equals to alpha. That's why ang alpha ngayon ay theta double prime. And then, nga, katulad sabi ko, nag-lockdown na ako ng ilang step kasi nga yan, bitin na yung papel. Pero magdi-divide pa nga supposedly dyan sa L. Okay? Magdi-divide by L or length ng tali para nga yung ating double prime ay wala na sa unahan. Yung theta double prime ay wala sa unahan. Pag divide both sides by L, so meron tayo ngayon dito, G over L. Siyempre, nag-divide ka ng L sa 0, 0 pa rin yan. So nawala na nga yung L sa unahan. So therefore ngayon, ito na nga yung ating form, ito na nga yung ating differential equation. So ang gagawin na lang nga, wala na nga basta as long as walang nasa unahan ng ating double prime, kunin nyo yung nasa unahan ng walang derivative na ito, G over L, at i-square root. At kapag i-square root nyo nga, ayan yung ating omega n. So, omega n, kapag mayroon tayong simple pendulum is square root of G over L. Ayan. So, square root of G over L. So, sabihin, meron na tayong dalawang sasauluhing omega n. Yung unang ay pang spring mass model, katulad sabi ko, kahit yung spring mass model natin nakabitin, nakaiga, or nakatayo, as long as ang connected lang ay spring at mass, ang omega n niya ay square root of square root of K over N. So, ganoon din dito. So, dapat siya ay mananatiling simple pendulum. Wala ka nang idadagdag ditong mass pagitan. Di wala ka na rin idadagdag na ibang tali. So, ito lang siya. Tali ka, tapos sa dulo ng tali ay nagkabit ka ng may mass, object na may mass. Hindi yun nga. Ang omega n natin ay equal to square root of G over L. Okay pa ba? Okay ba tayo? Yes po, sir. Okay pa naman po. So, thank you. Ayan. At dahil doon, kita nyo naman ang ating differential equation, no? Diba? Kung napansin nyo, differential equation. Nagpalit lang tayo ng ibang letter, but still, yan pa rin yung ating x double prime. Kung ano man ito, plus, kung ano man nga ito, x equal to 0. So, nagpalit lang tayo from linear to angular. At dahil doon, ay yung ating ding equation para sa displacement or distance
ay in terms ngayon ng angle theta. Pero kung napansin niyo yung kabilang side ay the same pa din. Siya pa rin nga yung C sub 1 sin omega nt plus C sub 2 cosine omega nt. So diba sabi ko nga sa inyo, yan pa rin yung equation na lalabas. Dahil nga ito yung ating equation. Ito nga, ano pa rin yan, homogeneous, linear, na differential equation. So pag ganun kasi ang linear, ang ating equation, homogeneous na linear, differential equation, ito lagi ang sagot niyan. Yung ang general solution ng C sub 1 sin omega nt plus C sub 2 cosine omega nt. Pero, sa halip na x, di ba dati x, ang gamit natin letter, ngayon ay magiging theta na. Nag-iba na, hindi na siya x ay naging theta. Ang dahilan nga kasi noon ay ito. Kung napansin yung equation natin ito ay naka-in terms ng theta. Naka-in terms siya ng theta. Dahil siya ay gano'n ang ating differential equation niya. Ayan, tapos yung tetang ito ay galing dun sa, ayan, theta double prime plus walang derivative. So, dun yung galing. Yan, tetang yan. O, diyan na nga. Theta na siya, hindi dating x ay ngayon ay theta. Ang dahilan nga kasi niyan ay mag-oscillate tayo back and forth. So, tayo back and forth. Okay. Then, x ay, katulad din dun sa previous, okay, yung x, kung kinuha natin derivative ng x, meron na tayong velocity. Ay kapag derivative pa natin isa pang beses, ay magkakaroon tayo ng acceleration. O di ganun din dito. Yun nga lang, syempre, magkakaiba na ng letter. Yung displacement nga natin ngayon ay theta. Then yung angular velocity ngayon ay omega. Yan, kaya nga may first derivative ng ating displacement or distance. Then acceleration niya ulit ay second derivative ng theta. Yung derivative ng theta with respect to time. At lahat nga ito nga yung tinatawag nating angular component ng motion. Angular displacement, angular velocity, at angular acceleration. So, para-paras itong angular. At para nga makuha yung kanyang corresponding or yung equivalent na linear, ang gagawin niya ay gagamitin natin itong equation na ito na siya nagduduktong dun sa linear na value which is SBNA dun sa angular value which is theta, omega at alpha. Ang nagduduktong nga lang sa kanilang ay yung R. Yun nga yung radius kung saan umiikot yung ating sample habang nagkakaroon siya ng pendulum na motion. At katulad sabi ko, ito nga angle. Angle yan, dinerivative pa nga. So therefore, yung sagot niyan na half na yan ay lagi naka-radius. Lagi sila naka-radius. Naka-radian, sorry. So lahat sila ay naka-radians. Ayan, katulad na napansin mo. Radians. Pero syempre, dahil ito ay velocity, dapat yun ay per second. Then, ang acceleration niya ay per second squared. Ang unit niya ng distance ay radians, velocity ay radians per second, and acceleration ay radians per second squared. Ayos pa nga ba? Ayos pa? Yes po. Yes po, sir. Thank you for sa reply. Ayan. Yun ha, ulitin ko ulit, pagdating sa simple pendulum, hindi na straight line. Okay? Pero pwede pa rin natin pagbasihan yung straight line, yung rectilinear, or yung ginawa natin doon tayo nag-spring mass model kasi nga ang spring mass model ay nag-uubi na straight line kaya yun ang isang klase ng rectilinear motion. Ito ay nag-uubi na curve line. Kaya meron nga tayong curvilinear motion. Ang mangyari kasi noon ay may kanya-kanya nga silang
component ng motion. Kapag na straight line ay SVNA, yung distance, velocity, at acceleration. Pagdating nga sa angular, sa curvilinear motion, ang mangyari na ngayon sa kanya nga ay angular displacement na theta, angular velocity na omega, at angular acceleration. Kaya kung napansin nyo, kahit ano maging equation, yung pa rin, yan, C sub 1 sine, C sub 2 cosine, kasi nga ganito itsura ng ating equation. Sa may salita ay, magbabago na lang yung value ng ating omega n, depende ko nung system. Depende na lang kung nung system ang pinag-uusapan natin. Kaya nga meron na tayong dalawang unang napag-usapan. So kaya yung una is square root of k over m. Padalwa na nga itong square root of g over m. Kaya yung previous na pinag-usapan natin lahat-lahat, for example nga, yung period at natural frequency, existing pa rin yan. Pero syempre, ibang omega n na yung pag-uusapan natin. Square root of g over l. Ganon din yung dalawa pa, yung amplitude pati amplitude at phase angle. Nandun pa rin. Okay? So, kailangan niya pa rin C sub 1, C sub 2. Pero tandaan nyo, yung equation mismo nga natin ay nagpalit na. From X, naging theta na siya. So, kailangan i-consider pag meron tayong rectilinear or curvilinear motion. Ayos ba? Sure kayo? Sure naman ha? Naintindihan naman lahat ng sinabi kong yun? Apa, sir. Yes po, sir. Naintindihan naman po. Okay. Sige. Okay. Kasi ang sunod kong gagawin ay yung sunod na sample problem, hindi mo na yan. Sunod mo ng sample problem, kaya magsiset up lang ako saglit. Set up lang ako saglit. Thank you. Okay? So ito nga yung ating padalawang sample problem. Kita naman, no? Nakikita naman yung nasa screen ko ngayon. Yes po, sir. Kita po. So, thank you. So ito nga yung next nating sample problem. So here we have a bob of a simple pendulum of length 0.8. 0.8 meters is released ups. So, nagkamali ako dito. So, dapat yan ay release from, wala itong rest. Kasi yun yung unang problem, hindi ko na napalitan. Okay? So, na-release siya from angle of theta of 5 degrees with a velocity of 2 radians per second counterclockwise. So, assuming that we have a simple harmonic motion, determine A, the numerical value of the amplitude in degrees, and the phase angle in radians. So kaya siya tinawag na numerical value kasi wala naman talaga kasing direction ang amplitude at lalo na tong phase angle, wala siyang direction. Kaya hindi mo pwedeng sabihin ito ay magnitude. Kaya ano na lang, numerical value na lang yung sinabi. Kasi hindi siya katulad nito. Ayan, kaya magnitude ito.
Numerical value of the amplitude in degrees and phase angle in radians, and B, the magnitude of the maximum velocity and acceleration. Ayan. So magnitude lang hinihingi ng velocity at acceleration of the bob in meter per second and meter per second squared respectively. Okay? Ayun ha, palitan lang yun. Walang rest. Kasi nga dalagyan ko ng velocity. So, una ay ay di syempre yung length. So, given. Meron nga tayong length doon. Okay? So, susunod na lang, pero ano na lang, capital letter L para wala tayong problema. Kasi pag ganun lang na L, pwede kasi pagka malang I, 1, lalo na pagsulat ko. So, capital letter L na lang, total capital letter L din naman ang nakalagay dito. So, susunod ko na lang ayusin. So, ang length ka natin ay 0.8 meters. And then may angle nga tayo na positive. Mamaya ko i-explain yung positive na yun. Positive 5 degrees with the velocity lang ang sabi, pero in terms siya ng radians per second. So yung velocity yan means angular velocity. Kasi siya ay radians per second. Ang value niya ay 2 radians per second. And then counterclockwise. Ang counterclockwise na lang ay CCW. CCW, counterclockwise. Pag clockwise lang ay CW. Counterclockwise, CCW, CWI clockwise. Yun lang ang given. Wala naman nakasulat dito. So, proceed na ako sa pagkuha ng determine. So, find A. Yun nga, ang hinahanap na ay amplitude and phase angle. So, yung phi. Then, for letter B, ang hinahanap nga ay maximum velocity. So, B max. And acceleration. Maximum din yun. So, A max. Solution. So, doon muna ako sa angle na yon. Okay? Ano yung sabihin ng plus na yon? Kasi pag may angle nga tayo, iba ang ginagawa nga lagi mayroon diyang cross. Tapos yung 0 ay lagi nandito sa may positive x-axis. Kumbaga yan nga yung 0 degrees. Tapos ang ikot lagi ng ating angle ay pa ganito. So kumbaga nandito yung 30, then 60, and so on. Then ito ay 90. Kapag ganitong ikot ng increase ng ating angle. At itong direction na ito, na increase, ayan nga yung positive direction. So, isabihin lang nito ay yung direction ng 5 degrees na yan. So, kumbaga dito, itinulak natin siya ng pag ganun direction, pa-counterclockwise direction. Which is ito, tinulak natin siya pa ganun. So, yung sabihin no, 5 degrees na yan. O di, ano rin, ang angular velocity din yun ay di tinulak din natin ng papunta doon. So pagkatapos i-move papunta doon, ay itinulak pa natin pa further doon sa direction na yun. Kasi ang direction niya rin ay counterclockwise pa ganun din. Ang sabihin nun. Tapos nga ay, dahil nga ito ay spring mass, dahil nga ito ay simple pendulum kasi nga may tali, naglagay lang tayo ng bob. Ang bob ay yung binibitin sa dulo ng pendulum. So, ang tawag natin doon ay bob. Ang pangalan nung sa dulo, kahit anong object yun, basta yung nilalagay na mabigat sa dulo ng pendulum. So, ang tawag natin doon ay bob. So, dahil nga tayo may simple pendulum, ang equation ng ating ang omega n ay equals na nga sa square root ng G over L. Hindi na natin kailangang mag-derive pa kasi nga nakapag-derive na nga tayo. Ang sagot nga natin doon ay square root of G over L. O, di yan yan. O, di yan yan. Kunin natin yung value ng omega n. So, omega n, yung G nga ay, kita nyo naman, meters. Wala namang iba, meters. Yun lang kasi, yung length na yan in meters. So, therefore,
ang G natin is in SI unit. Ang SI unit ay 9.81 meter per second squared para sa G. And then yung L, edi yung L na 0.8. 0.8 meter squared. Okay? So wala kang problema sa unit kasi parehas namang meter at meter yun, meter at meter. So, sa omega n, o di-compute natin ngayon. So siya ay square root ha, square root. Tapos huwag kalilimutan may parenthesis. 9.81 divided by 0.8. Adi ayan. So yung value ng ating omega n, 3.5 and 785,259. Okay? Then, dahil nga ito yung omega n, therefore, ang unit nito ay radians per second. At katulad din ng una, wag tingnan natin yung unit dito. So, cancel na nga yung meter, pati yung sa ilalim. Pero meron pa nga ditong per second squared. Yan. Which is equal nga to the 1 over second squared, which is 1 over second. Again, yung 1 over second na to ay check niya yung value hinahanap, which is omega n, kaya yung 1 sa taas ay magiging radians. Katulad din ng una natin ginawa. 1 over second, dahil siya omega n, so yung nasa taas ay magiging radians. So yun na yung ating value ng omega n. O hindi nga yun hinahanap ha, ang hinahanap nga ay amplitude, pati yung phi. Pati yung hinahanap. So, ang sunod na gagawin. Okay. O, tignan natin yung hinahanap nga. O, kahit ito, kahit isama na natin itong Bmax at Amax. Di ba sabi nga natin, yung mga maximum values is my omega n, which is ito, kaumpit lang natin, multiplied by amplitude. So, dapat ay mauna natin masolve itong una kasi gagamitin natin yung amplitude para dito sa dalawang ito. Okay. At para makuha yung amplitude, kailangan natin ng C1 at C2. At para makuha yung C1 at C2, kailangan natin nung tinatawag na initial value. Ang tanong na lang, nasan dito ang initial value? Initial value. Okay. So yung initial value dyan, edi yung sinabi dito na position at yung velocity niya after. So sabihin, okay, para nga makuha yung C1, C2, is we need initial value, which is when time is equal to 0. Ang meron nga tayo ay sa simula, ayan. Simula, it is from 5 degrees Celsius. So, theta is, kahit ilipat natin yung positive, okay lang. So, ang theta niya nga ay positive 5 degrees Celsius tuloy, sorry. Nabanggit ko yata Celsius. 5 degrees na lang. Ayun. Kape nga muna, kape muna. Kape muna. Para sa lahat na nag-aanto katulad ko. Mahaba pang araw natin. O, basta 5 degrees. Walang Celsius. 5 degrees. 5 degrees. Ayun. Kanina ngayon. Sa simula nga, nakabitin yan dito. Ang ginawa natin, tinulak natin siya ng, ang angle nga dito magagawa ay 5 degrees. So, positive means direction, counterclockwise, kaya tama ito. Papunta nga siya doon kasi nga counterclockwise. Okay. Tapos, mayroon pa siyang dagdag na velocity. Pagkatapos na itulak doon, tinulak pa further kasi nga papunta doon yung counterclockwise. Tinulak pa nga siya para magkaroon ng velocity na 2 radians per second. At katulad ng sabi ko, yan nga ay omega. Nga velocity. Dahil nga unit ay radians per second. Okay. At dahil in-indicate na rin na siya counterclockwise, at katulad ng sabi nga dito, itong positive nga ito ay counterclockwise. Yan. So therefore, pwede rin natin dito indicate na siya ay positive 2 radians per second. O di yan ngayon yung ating initial values. Yung time equal to 0, yung 5 degrees, at yung 2 radians per second. Okay pa ba? Okay pa naman. Yes po, sir. Okay pa po. Sige. Okay pa. Sige. Yan ha, initial values. Kailangan kasi nga natin yan para makuha ang C1 at C2.
Okay? So, yun ang sunod natin gagawin. Pero ulit, yung kasi ngang angular values, okay, meaning the angular displacement, angular velocity, at angular acceleration, ay dapat yan ay pare-parehas in terms of radians. So, dapat lahat yan in terms of radians. Ang ibig sabihin ko ng in terms of radians, yung theta, madali lang. Dapat yan in terms ng radians. Yung omega, dapat yan ay radians per second, kaya nga yung ating omega n doon galing yan. Kasi nga dapat yung omega ay radians per second, and then yung alpha or yung angular acceleration ay radians per second squared. At ang ibig sabihin ko lang dito, yung tetang ito na naka 5 degrees ay kailangan muna natin yung i-convert into radians bago tayo punta dun sa ating general solution. Convert muna natin siya into radians. Kasi nga dapat sila ay in terms of radians. So yun ang una muna natin gagawin. So we need to convert 5 degrees kahit wala ng plus kasi plus nga ay plus. Then convert to radians. So ang conversion ng radians nga ay 180 to pi radians. Sagot natin. So, compute 5 by 180 times pi. Oops. O, di yan ang sagot natin. 0.0872664662. At ang sagot nga natin ay radians. Radians. Okay? Then next ay, ayan na, dahil na-convert na natin to into radians, pwede nga tayong punta dun sa ating unang general solution. Yung ang theta equals to c sub 1 sine omega nt plus c sub 2 cosine omega nt. Ang gagawin lagi ay isulat ang gagamiting equation, then we substitute. At pag magsa-substitute, lalo na pag meron tayong 0, pwedeng later na natin i-substitute yung natitira. Yung time mo nang itong i-substitute. Para kung naman matitira, di saka natin i-substitute ko ng matitira. So sabi nga natin, time equal to 0. So therefore, c sub 1 sine. So, para maayos, lagyan ko lang ng dagdag na parenthesis. Na ang time nga ay equal to 0. At yung cosine niya ay time ulit ay equal to 0. Yan. Katulad ng sabi ko nung una, ang sine of 0 nga ay equal to 0 at ang cosine of 0 ay equals to 1. At kung ito ay 0, so therefore, ang matitira na lang ay yung C2 at equal nga siya to theta. So lumalabas, i-rearrange ko lang na ang C2 ay equals to theta, ang theta nga ay itong pa-convert lang natin. Therefore, siya ay 0.087266,462 radians. Okay? Okay pa ba? Nakakasunod pa ba? Okay pa naman tayo? Yes po, sir. Nakasunod po. Sige, thank you. Okay? So, yan yung ating C2. Talagang ganun talaga pag 0 kasi C2 talaga ang unang nakukuha. So, C2. Tapos yung C1, di doon natin kukunin sa velocity. Ha? Okay na yung velocity, there's no need na para i-convert. Kasi nga, yun nga, nasunod nyo na nga ito, na ang omega nga ay in terms ng radians per second. So yung plus na nga lang ay para ma-indicate yung direction dito na counterclockwise. Ito pala, yung counterclockwise na indicated na. Okay, so sabihin yan. Kaya pinag-iba ko to para sabihin, pag may plus minus, edi plugging clockwise ang direction ng positive na angle. Kasi ganun lagi ang dagdag ng angle natin. Ganun lagi siya counterclock. So therefore, kung ganun yung angle, di ganun din ang lahat. Pati velocity at yung acceleration. So counterclockwise ay positive. Okay? So balik ako. Okay? So dahil nga ito yung naging theta, so therefore, yung velocity ngayon ay hindi velocity, magiging angular velocity. Pero yung kabilang side ng equation, hindi napapaltan. Siya pa rin ay yung omega n, c sub 1 cosine, omega nt
minus omega n C sub 2 sin omega NC. At nasabi ko ngayon nga sasauluhin nga ito. Ito nga yung magpapalit. Depende ko ng type ng motion. Equal linear or curvilinear. And then, dahil nga magsasubstitute ulit tayo ng 0, pwedeng later na lang natin i-substitute yung natitira. I-substitute muna natin yung 0 para ma-reduce yun. Omega n times 0. Ayan. Pinagpapalitan ko lang. Ang ginawa nga lagi, isulat nyo ko ng equation na gagamitin, substitute. Para lang maliwanag ko nung nangyari. Para kung kailangan pa itong i-manipulate, di-manipulate muna, then saka i-substitute. Dito nga lang ay, ginawa ko lang 0, sinubstitute ko muna yung 0, in order to reduce pa ang ating equation. Anyway, dire-diretso tayo. So, meron nga tayo ditong sine of 0, which is 0, and cosine 0 is equals to 1. So, ang matitira ay, syempre, tanggal na nga ito. Kasi nga siya ay equal to 0, so wala na to. So, ang tira ay ito. Yung omega, syempre, yung kabilang side, at yung omega n times c sub 1. Na, ang gagawin nga natin ay i-rearrange or manipulate natin yung equation so that makuha natin yung value ng c sub 1 which is equal nga to omega over omega n. Na yung dalawang ng yan ay magkaiba ha. Na yung omega ay yung kung initial value natin, sabi nga natin ay 2 radians per second at yung omega n ay itong 3.5. So kaya magkaiba yan. C sub 1, yun. C sub 1, ito. So, omega ay 2. So, yung omega n 1 ang sulat ko. Nandun naman siya sa taas ha. Nandun sa taas. Ayun. Compute naman natin siya previously. So, 3.50178.5259. Ito nga ay radians per second. Yan ang omega nga ay, kahit wala nang positive, kasi nga siya ay value na naman, which is 2 radians per second. And then we compute. Ayan. So, yung 3.5 ay nakasave na sa akin dito sa letter na ito. Pero hindi na kailangan ng basta indicated siya dito sa problem natin. Kaya magkakaroon ako ng 2 divided by noon. O di yan yun siya. Yung value na yan. So yan yung ating C sub 1. So, 0.571137249. Ang sunod ay paano ngayon ang unit nito. Okay. Yung C1 na ito. Okay. Kasi kung titingnan nyo itong nasa taas, ay cancel na. Cancel. Kasi nga pareha sila ng unit. Okay. Yung C1. Paano ngayon ang unit nito? So, ang gagawin lang ay, or yung rule, lagi ay parehas ang unit ng C1 at ng C2. Hindi pwede magkaiba yan. Parehas dapat sila ng unit. So, dahil nga ito ay radians, ibig sabihin din ito, dapat ang C1 din natin ay radians din. So, radians din dapat yan. Then, in order to check, tingnan nga natin yung nangyari dito sa C1. Yung unit niya. So, na-cancel nga. At pag na-cancel nga tayo ay magiging 1. Di ba nga ang 1, tinignan itong C1, tinignan yung C2, dapat daw siya ay radians. Kaya nung binalikan, yung 1 na yun ay magiging radians. Hindi nga dapat pare sila. Ulitin ko ulit, di cancel. Di ba pag cancel nga, equal to 1. So may 1 ditong nakalutang. Tinatanong nyo yung C1. Sabi ng C1 ay puntahan mo ang C2. Sabi ni C2 ay radians daw. Di, yung 1 na ay nakalagay dito dahil ng cancellation ng unit ay magiging radians. Kasi kailangan niya maging radians. Yun nga, kaya sinasabi ko. Pasulpot-sulpot nga yung radians na yun. Pwede siyang wala dyan, pwedeng wala. Pasulpot-sulpot yan. Basta tandaan nyo, kahit anong equation yan, hindi lang tayo limited dito sa pendulum. Okay? So, basta kahit anong equation, yung C1 at C2 ay dapat ay pares ang unit. Okay? Kung ito yung radians, dapat ito yung radians. Okay? Then katulad sabi ko, pagkatapos nakuha ang C1 at C2, babalikan natin yung ating general solution at substitute yung lahat ng pwedeng substitute, yung C1 pati yung C1, C2 pati yung omega n. So ito nga yung ating C1. Kahit wala na kang unit, basta may number.
Yan, wala na nga unit. Kahit number nga. Then sign. Tapos parenthesis na lang. Nasundo sa taas yung omega n. Or ito pala yan, omega n. Times t. Plus, dahil wala nang may minus. Ito, plus din naman to kasi plus yung nasamahan. Plus 0.0. Ito, 462. Tapos cosine ng 3.5, 0.1785, 259. O di yan. Okay? O di na-substitute na natin. Proceed ngayon tayo sa solution natin. Una nga ay amplitude. Kaya nga yun ang purpose. Kaya nga kinuha natin yung C1 at C2. Okay? Para nga makuha yung amplitude. Sabi nga natin, ang amplitude nga natin ay equal nga sa square root ng C1 squared plus C2 squared. Where C1 is ito. Huwag ko lang ng konti para kita nyo ng C2. C2. Radians. Plus yun nga, ito ang ating C2. 0.087 266 462 radians. At hindi na kailangan pagtalunan. Kita nyo naman, radians at radians, kasi nga pares yung C1 at C2. So sabihin, ang amplitude natin ay radians din. So yun ang unit natin. No? Hindi mawala yan. So yung radians, so yung radians. So ang ating unit para sa amplitude ay radians din. So compute natin yun. So ito ay nasa dito, nasa D. Ito ay nasa C. Tapos D. Kaya yun na makikita nyo. Square root ng C. D squared. O di ayan. Okay. So, ayan. 0.57776569. Ako lang sabi ko nga ang unit niya nga ay, sorry, di pala kita. 6569. Tapos ang unit niya nga ay radians. Okay? May pero ulit kasi ang sabi nga dito ay amplitude in degrees. Kita nyo lang nga ang unit natin dito is in radians. So itong radians na to ay i-convert lang natin to degrees. Sabi ko man kanina yung conversion, sabi nga natin ni pi radians is equivalent to 180 degrees. Or pwede nyo rin gamitin yung 2 pi ay equal sa 360. Pares lang naman yan. So 2 pi plus 360 or pi 180. Pag kinonvert natin ngayon yan, edi makukuha na natin yung yung value na in 100. Pares lang. Okay? So, yan ang sagot natin. Three 10353 56. Ito nga yung degree. And then, dahil nga yun ang final answer na hinihingi, 3310, 35 na siya. 35. O, tama, 35. Dahil 3 yung pasok. Ako na, baka dire-diretso. Okay naman ha. Wala pa naman tanong. Ay pa po. Okay pa. Yan ang sunod niya ay phase angle. Radians. Diretso naman. Pagkasahin ko na dito para isang lugar na lang din. Okay. So yun nga, ang phase angle nga natin ay equal nga sa arctangent ng C2 over C1. Which is tama pa din. Kasi ay C2 over C1 kasi ang ating general equation ay yung ang C2
ay yun nga yung katabi ng cosine at yung C1 ang katabi ng sine. So, kaya tama pa rin ito. Okay. Kaya arctangent ng, o di yung C, ito pa rin, yung dalawang ito, C2 para kita. Yung C2 at yung C1. Divide nito na lang ito. Five, 7, 7, 1, 1, 3, 7, 2, 2, 4, 9. Tama. Ito nga ay ito. Ito ay ito. Okay? So, ito, okay, it doesn't matter kung ito yung naka-radians or mga meters kasi parehas naman yan kasi C1 at C2. Ang mahalaga nga dyan ay kung ano ang hinahanap na angle. Kasi ito yung apektado, itong part na to, yung sagot na to, ang apektado ng ating mode sa taas. Kung siya ang baga nga ay naka-radians mode or naka-degree mode. Dahil ang hinihinging angle or yung phase angle niya is in radians, so dapat ang calculate nga natin ay naka-radians mode. Ayan. Makikita nyo naman doon sa taas, kung di makita, ay yun ay R. Dahil hinihingi ay radians mode, dapat ang calculate natin yung naka-radians mode din. Then ito na, diretso na to sa calculate. Arctangent, anong aking 8? Anong aking 5.7? 8, hindi pala, 0.08 at 0.57 pala. O, di yan. So, ito ngayon ang ating sagot in terms ng radians. Okay? Ang in terms ng radians nga dyan nga ito. Kasi nga ito angle. Yung angle nga, di ba, dalawang possible unit. Isang degree, isang radians ang angle. Kaya yan apektado. Hindi yung nasa loob ng trigonometric function. Baliktad nga kasi ngayon siya. Ito yung, kasi ito yung hinahanap. Yan siya. Ayan. 5, 1, 6, 2, 1, 5, 4, 1. Ito nga ay radians. So therefore, round up natin. 0.15. 1/6 na to. Kasi ito ay kasama. Ito ang kasunod. So 1/6. Then radians. Then we box. Wala namang direction nga yan. Or baka kasi ito rin. Okay. Ang ano lang siya, more of description kasi pagdating dito, yung leading at lagging. Ang amplitude ay technically wala talaga yung direction. Ang amplitude kasi ay laging positive ang value. Hindi nagkakaroon ng negative value ang amplitude. Kaya siguro numerical value na lang yung term na ginamit niya. Pero pagdating kasi sa phase angle, yun nga, meron pa siyang leading, may lagging, pero yung leading at lagging kasi ay laging merong reference. Okay? Yung reference ay hindi naman lagi yung original or yung normal na sine wave. Pwedeng kinukumpara siya dun sa existing na sine wave. Okay? O kaya nga hindi na natin intindi kung siya leading or lagging, basta yung angle na nakuha natin. Okay? And then next ay maximum velocity and acceleration. So para nga makuha yung maximum, kailangan natin ng amplitude. Sir, Yes, yes. paulit nga po sir kung ba't hindi po ginamit na leading or lagging na wala po dun sa part. Dito, may comparison kasi siya dapat. May kinukumparan. Hindi naman lagi ang kinukumparan na yung normal na sine wave. Normal na sine wave. Pwede kasi siya nakaka-compare doon sa another sine wave. Nagets mo kang sabihin ko. Okay po sir, noted po. May comparison kasi siya nangyayari. Kumbaga ay siguro na lang para maliwanag ay ano, kapag di ba, kung napapanood niyo yung mga pendulum na magkakahilera na sabay-sabay iniuga. Okay? Di ba nagsimula siya sabay-sabay tapos mayroong nahuhuli na. Yun yung sabihin ng leading at lagging. Lagi may comparison siya. Hindi pwedeng solo lang na ganito. Yung pagiging leading at lagging. Kaya nga, pati hindi rin naman din kasi natin din na pag-uusapan yung leading at lagging din dito.
Pang-kuryente lang kasi yan, sa totoo. Kaya basta yan na lang muna yung ating phase angle. Lagi siyang positive yung value. Okay? Okay kaya? Okay po, sir. Okay? Ang sunod nga ay yung maximum na velocity of acceleration. Okay? Di ba nga ang equation nga ito na binigay ko sa inyo ay yung product nga ng omega n at ng amplitude. Which is, okay na nga yung amplitude. Meron na nga tayo ditong value ng amplitude, di ba? May value tayo ng amplitude. Pero, dahil nga yung ating motion is a curvilinear motion as nakalagay dito, ibig sabihin, itong equation na to ay hindi equal sa linear. Equal din siya sa angular. Kaya sa halip na b, siya ngayon ay magiging omega max na ngayon. Yung dating pinakita ko sa inyo na under siya ng spring mass model, siya ngayon ay magiging angular na. Kasi nga, ang type ng motion na natin ay curvilinear motion. Katulad din ito, di ba? Yung una nga ay x ito. Ngayon nga ay naging theta kasi nga curvilinear motion. Kaya yung dati din velocity ay magiging omega na ngayon. Ayan. At yun nga, yung product ng omega n ng alpha tuloy. Omega n pati nung amplitude ay omega na max yun. Angular velocity na maximum. Okay, sige. Kung ito, edi, pwedeng direct yung substitute na. Kasi may omega n1 tayo dito. Dito lang sa tabi. Kopyahin ko lang. 2.501785.259. Ito nga ay radians per second. And then yung amplitude, hindi itong degrees ang gagamitin. Ang gagamitin nyo pa rin ay itong radians na ito. Ito pa rin radians ang gagamitin. Hindi ito ha, hindi ito. Ito yung sagot doon sa unang tanong, pero ang amplitude pa rin gagamitin ay yung in terms ng radians na yun. Sabihin siya pa rin ay yung 0.5777 659 radians per second. Oops, sorry, hindi ko pala kita. Para maging sagot pa rin kasi nito ay in terms pa rin ng radians. Kasi nga omega to eh. Di ba sabi ko nga, dapat nga ay in terms ng radians itong mga ito. Okay? Kasi pag ito yung naka-degree, hindi na. Mismatch na. Dapat nga siya ay radians per second. So, kaya itong amplitude natin ay dapat ay naka-radians. Okay. Ito ang kukopyahin ito. Bago pa natin siya i-convert. Hindi ito. So, magkakaroon tayo ng value na maximum angular velocity. Ito nga yan. Ito siya. Saan ba yan? Ito. So, product lang ng dalawa. So, ito. Ito. At yan. Yung product ng dalawa. Which is nga siya ay omega max. 2, 0, 2, 3, 2, 1, 1, 377. Then, ang unit na nga ay Rad per second po. rad per second. Kasi nga meron tayong radians times radians nga ay radians pa din. Tapos, ang second ay second. Katulad sabi ko, di ba? 1 times 1 ay 1 pa din. Pero dahil nga radians. Pero, may pero ulit. Ito nga ay omega. Ito nga ay B. Magkaiba pa din. Hindi pa rin yung hinahanap natin. Kasi nga, gagamitin natin yung ano tawag doon? Demand conversion eh. Yung equivalent na lang. Yung equivalent na linear motion. Okay? Yung ang S is equals to R theta. Yung omega, mali. Velocity yan, velocity. Velocity is equals to R omega. At yung A
is R alpha. Itong omega, edi yun. Itong velocity ngayon ay yun. So, nagdudukong sa kanilang dalawa ay yung R. At yung R nga natin sa ating pendulum is yung length ng rope natin. So, therefore, yung velocity na max ay equal sa L, dahil yun nga yung R, then multiply nito omega max. Edi yung L nga ay 0.8, yan, meters. Meters talaga siya. Yan, noon. And then yung omega max ay ito. Oops, 0 yan. 2, 3, 2, 1, 1, 377. Ito nga, yung radians per second. Ayun ang sinabi ko nga, meter times radians ay meter, then seconds, which is nagpi-fit siya dun sa ating kailangan na meter per second. So, yung kinampit lang natin kanina, which is ito, ay multiply lang natin ng 0.8. Ayan, diyan nga yung sagot natin. Ang hinihingi lang naman kasi nga ay magnitude. Kaya hindi na natin kailangan i-indicate ang direction. Ito nga ay meter per second. 1, 5, 6, and 1, 2. Okay? Di ba pala, no? Round up. 1.61, ano na to? 86 na. Then meter per second. Then, box our final answer. Okay? Or, yung isa pang paraan, kasi ito yung unang paraan ng pagsasolve. Pwede lang gawin ay, sa halip na kunin pa natin yung omega max, okay, diretso na tayo sa kailangan. Total, ang kailangan naman, for example, itong acceleration. So, maximum acceleration naman kailangan, wala naman siyang, or hindi naman kailangan nung angular acceleration. So, pwedeng diretso na. So, ang gagawin na lang, ilista natin yung mga equation na gagamitin natin. For example nga, ang angular acceleration na maximum ay omega n squared A. Yan, yun nga yung ano. So, yun yung dating acceleration ay magiging angular na kasi nga curvilinear motion na siya. Curvilinear motion na siya. Then sunod ay i-convert na natin yung angular to linear via A maximum is equals na to L times alpha na max. Ayan. So, kaninang lista natin, sa halip na compute natin, edi pagsamasamahin natin yan siya. Ang gawin na lang, ilista yung equation, pagsamahin natin sa sunod na equation. Maximum na ay equal sa L ito. So therefore, L times omega n squared times A. Hindi na kasya siguro yan dito, kaya sa sunod na linya na lang, yung 0.8 of meters, pasensya ko siningit na lang. Tapos 3.5 nandun sa taas. Omega n. Ito nga ay radians per second at siya nga ay naka-squared at yung amplitude na ito, nandito. Ito, silip. 0.577. Hindi nakita, no? Ito nga ay radians. Yan. So kung napansin nyo, hindi na natin, in-skip na natin yung pagkuha ng alpha na max. Total, hindi naman nga siya kailangan. Ang kailangan ng kasi ay. So para pinakita ko lang sa inyo yung dalawang paraan ng pagsasolve. Pwedeng, yan, katulad nito, dumaan muna ng max. Then, sinubstitution doon sa R omega ito. Or pwedeng diretso na, ilista nyo lang yung given, pagsamahin nyo, then pag pinagsama, at final na solution na yun, edi, solution. Yung panel equation na, wala nang pwedeng gawin dyan, wala nang cancellation yung sabihin ko, wala nang mga cancel, gagawin. Kaya, diretsong substitution, diretsong compute. Sabihin ko dyan. So, ang gagawin ko lang dito ay, i-squared ko lang yung omega. Because ito. O, diyan yung isa. Tama na? Okay? Tama na. Kasi ito ay 0.8 na yan. So, yan ang sagot natin. Ito nga ay radians squared ay radians times radians ay radians pa rin times meter ay meter na siya. Tapos second squared ay second squared na siya. Then for the final answer ay 5.66. Ano na to? 79 dahil 88. So 79. Meter per second.
Di yan. Okay? Kompleto na. Okay? Pakisabi na nga lang kapag napuna na ng screenshot. Okay na po, sir. Thank you. Bago ko dumiretso, any questions muna? Dito na pinag-usapan natin ito. Wala pa naman po ako, sir. Medyo nakakasunod naman po ako sa process. Sige. Wala problem. Walang tanong. So, sa tunay kasi parang kailangan kasi week 4 na. Dapat ay supposedly ay sisimula na nga dapat tayo ng bagong usapin. Kaya medyo, kumbaga susulitin ko na muna yung oras para matapos natin ito. Para makapag problem solving na rin or yung problem set. Ayan. Kaya puproceed na ako dun sa patatlong system natin. Ang tawag nga sa kanya ay pre-vibration of rigid bodies. Na pagdating dito ay, ayan, wala na tayong drawing na makikita. Kasi nga, ito ay iba't ibang type ng system. Okay? Depende na kung paano binuo yung system. Nang nangyari nga lang, itong unang dalawang ito ay pinakilala nga ulit yung dalawang type ng motion nga natin. Na yung rectilinear, which is yun nga yung spring mass model, at yung curvilinear para sa simple pendulum. Yan. Which is kung napansin nyo, ito pa rin yan. Yung dalawa. Okay? At kung napansin nyo rin nga, ay itong nasa may left side ng ating equation, yung left side ng equal sign nito. Dito sa dalawang type ng motion natin ito ay the same, exactly the same. Ito pa rin yung C sub 1 sine, C sub 2 cosine, yung mga negative omega n squared, C sub 1. Okay? So parehas sa parehas yan. Kasi nga nagbabago lang yung left side ng ating equation depende nga kung ang pinag-uusapan natin is rectilinear motion, which is itong SBNA, at kung curvilinear motion, which is theta, omega, at alpha. Yun ang pinag-uusapan. Depende ko ng pinag-uusapan. So, ang gagawin ngayon ay, okay, walang drawing yan ha. Depende ngayon kung ano ang magiging setup. Okay? So, yung magiging sagot natin ay depende kung na magiging itsura ng setup. Okay? Wala siyang saktong-sakto. Okay? So, ang unang gagawin ay ito. Kaya ang binigay ko na lang pala, Kaya ang binigay ko na lang ay kung ano ang step by step na gagawin. Okay? So, ang step number 1 ay set the appropriate variable. So, bakit set the appropriate variable? Kasi nga, kailangan natin malaman kung anong type ng motion meron tayo. Kung meron ba tayong rectilinear motion or curvilinear motion. Kasi nga, kapag rectilinear, di dapat ay in terms of x. At kapag curvilinear ay in terms ng theta. Okay? So, yun ang sabihin yan. Kung siya ba ay in terms of x or in terms of theta. Kaya nga, set the appropriate variable. Then, next nga ay after ma-determine kung anong type ng motion, ay lagi nga tayo nagsisimula sa state of equilibrium. Kaya meron dyan. State of equilibrium. Yung sabihin nito. Choose the position of equilibrium. Then next ay pagagalawin na natin. At kapag pinagalaw nga natin, ang target natin doon ay magkaroon tayo ng differential equation. Kaya ang patatlong step ay establish our differential equation
Kasi once makapag-establish na tayo ng differential equation, malalaman na natin yung value ng omega n. Ayan. To then determine the natural circular frequency. Kasi once na malaman na natin yung natural circular frequency, doktong-doktong na yon. Makukuha na natin yung C1 at C2 kapag may given na initial values, makukuha natin yung amplitude, makukuha natin yung velocity acceleration, at yung maximum velocity and acceleration din. So, doktong-doktong na once na makuha lagi natin yung natural circular frequency. Ay kung napansin nyo rin, yung dalawang problem na previous nating sinolve ay laging doon nagsisimula sa omega n. Kasi once na alam na ngayon, doktong-doktong na yung pagiging computation natin. Kaya ang unang-unang gagawin ay laging kailangan mo na malaman kung ano ang value ng natural circular frequency. Dahil nga, since identify na nga natin yung ating variable, so ito nga yung ating general solution. Yung general solution nga ay laging C sub 1 sin omega nt plus C sub 2 cosine omega nt. Nagbabago nga lang kung ano siya, kung x or theta. Tapos, dahil parehas nga, so parehas din yung mga derivatives niya. Huwag lang natin kalilimutan yung equivalent na linear from the angular, yan, equivalent na linear motion from the angular motion, multiply lang ng radius. And then, kung sa spring mass model, inintroduce ko yung Newton's second law of motion, which is ito nga. Yung summation ng force y is equals to mass times acceleration. Isama ko na rin yung x kahit walang value tayo nakuha sa x. Okay? Kasi sa summation ng force pa rin. Kaya yan ay equal pa rin sa mass times acceleration. Equal pa rin yan. Pero pagdating ngayon sa may summation ng moment, iba na yon. Hindi pwedeng mass and acceleration kasi nga umiikot yan. Kaya ang mangyari ngayon ay yung summation ng moment ngayon ay equal sa I times alpha. So, ang summation ng moment equals to I times alpha. At itong nandito na ito is just an indicator kung ano ang preferred nating positive direction. Kung clockwise ba or counterclockwise. Kaya nilagay ko ito. Okay. So, this is just indication kung anong gusto nyong positive direction. But still, instead of 0, siya ngayon ay I alpha. Ay yung alpha, di nga yung angular acceleration. Yung alpha ay angular acceleration. Pero yung I, ang tawag ngayon natin dyan sa I9 ay mass moment of inertia. Yung I is mass moment of inertia. Iba pa yan doon sa napag-aralan nyo dati na moment of inertia. Okay? So dati, kayo nag-compute ng moment of inertia. Yung moment of inertia na yon ay tinatawag yung area. Kasi kayo nakabase sa area. Kaya ang complete na term doon ay area moment of inertia. Yung ginagamit sa flexural. Kung nag-compute kayo dati ng flexural stress or kung nag-shear moment diagram kayo, doon yung ginagamit pagkatapos makuha yung maximum moment pagkatapos mag-shear moment diagram, yung may I-beam kung tawagin. Yung ginawa nyo doon ay area moment of inertia kasi nga your computation is based on the area. Pero ito, dahil ito ay mass moment of inertia, so siya ngayon ay nakabase sa mass. So yun ang pinagkaiba niya. Ito ay area, kaya I. Ang mass moment of inertia ay I din. Ulitin ko ha, yung letter na ginagamit sa kahit anong libro, mapa area moment of inertia or mass moment of inertia ay pares silang I. Pag naghanap kayo ng libro, ay pares yun. So dito, ang ginawa ko na lang para ma-distinguish nga yung dalawa ay nalagyan ko na lang ng subscript na M. Ako na ang naglagay ng subscript na M para ang usapan ay pag may M, mas moment of inertia yan. Pag I lang, ay area moment of inertia para ma-distinguish natin yung dalawa. So magkaiba nga kasi yung dalawang yan. Kasi nga ang area moment of inertia ay nakabase nga siya sa cross-sectional plane. Okay?
Ayan pala, two-dimensional plane. So, property ng two-dimensional plane at ang two-dimension ay area. Kaya nga siya ay nakabase sa area. Kaya yung mga equation natin, madami nga lang ito. Pero ang ginagamit nga natin for rectangle is bh cube over 12. Tapos ang triangle ay bh cube over 36. At kapag circle, ito kasi naka-radius lang. Pero pag diameter kasi ay pi d to the 4th over 64. Kapag area moment of inertia. Okay? So marami pa yan. Ito nga lang yung madalas gamitin, yung rectangle, triangle, at bilog. Yun nga, pi d to the 4th over 64 para sa circle. Para maliwanag, lahat ng sinabi kong yun ay naka-reference or yung datum line niya ay nasa datum line or yung neutral line. O basta yung reference niya line ay nasa centroid or center of gravity. Then iba nga siya sa tinatawag nating mass moment of inertia. Kasi moment of inertia is the quantity that is used in measuring body's resistance to to a change in its rotation, direction, or angular momentum. So resistance siya sa pag-ikot. So yun yung idea ng mass moment of inertia. So resistance sa pag-ikot ng certain object. Or dito ay bad. Resistance siya sa pag-ikot ng bad. At dahil nga siya yung mass, ibig sabihin meron siyang kanyang equation. Pero kumpara dito, ito nga, katulad sabi ko, sasauluhin. So dapat kasi sa ulo yung bh cube over 12 pag rectangle, bh cube over 36 kapag triangle, pi d to the 4th over 64 kapag bilog. So sa ulo dapat yan. Ang dahilan nga kasi ay, hindi lang kasi dito ginagamit itong area moment of inertia. Ginagamit din kasi siya sa iba. O since ginagamit na rin siya sa iba, kabisaduhin nyo na. Kaysa nakatingin lagi kayo sa listahan ito. So kabisaduhin nyo. Ang kailangan lang naman dito lagi ay yung with respect sa center of gravity. Yung centroid, yung mga C. Yung centroid ang tawag kasi dyan. So doon siya lagi naka-reference. Yun na, sa ulo dapat ito ha. Sa ulo yan. Ito, pwedeng hindi na sa uluhin. Kaya kung payag na hindi sa uluhin kasi sa vibration lang nyo kasi nakikita ito. Yun lang talagang dahilan. Kaya kahit hindi niya sa uluhin. Okay? So, bibigyan ko kayo ng table. Kung di ako nagkakamali, itong table na rin mga ito yung makikita niya na dun sa appendix na uploaded sa Google Classroom natin. Iba lang ang itsura, pero ito rin yung halos na drawing. Yan. Ang tawag nga natin dito ay slenderad. Tapos may drawing. Tapos sa kabilang side ay nandun yung equation which is dito na sa sinama. At kung napansin nyo rin, ang equation ng ito na ay pa nga din yung katulad ng sabi ko, yung ay mayroon ganyang mass. Ay ang M na yan, ang ibig sabihin nga yan ay mass. Kasi nga ito ay mass moment of inertia. Kaya yung equation natin ay may mass. Kung napansin nyo, yung sa area moment of inertia, puro unit of length. Kasi area kaya B at H lang. Kasi yung area yung kailangan, base at height. So, pure length yung pinag-uusapan. Huwag ka magpo-close. Okay. Hirap pag nag-error. Ayan. So, puro siya unit of length. Kasi nga siya ay area. Kaya nga sinulat ko dito ay unit pala, magkaiba na sila. Kapag area moment of inertia ay unit ng length, which is meter to the 4th. Kapag mass moment of inertia, ayan, mass, yan, kilogram, tapos meter square. Then, we compare again yung dalawa. Kasi sa area moment of inertia, mayroong tinatawag na transfer formula. Ang another term kasi doon ay parallel axis theorem. Ayan. Yung parallel axis nga ay ito. Siguro naman ay nakilala dyan itong I-beam na ito, no? At nag-compute tayo kung paano computing nga yung moment of inertia ng I-beam. Tama naman ako, no? Nakapag-compute na dati. Ayan.
So, isabihin, nagigets nyo yung isabihin ko na itong parallel axis layer na to. Yan. At yung nga yung BH cube over 12 na lahat ng yun ay naka-reference na lagi sa centroid. Kaya ang ginagawa, ayan o, may centroid, inililipat dun sa center line. Yung center line, kung nasan yung centroid. Lagi siya nililipat para pare-pares silang nasa center line. At summation nga, kasi nga kung ilang area yung sinabi mo, ganun din kadami ang pagsasamsam natin. Sasam natin. Kasi nga. Pero dahil nga ito ay area moment of inertia, ang gamit syempre ay area. Yan, capital letter A pertaining to the area. Kaya pagdating ng mass moment of inertia, okay, pagdating ng mass moment of inertia, yung area, eh syempre mapapalitan na ng mass kasi nga mass moment of inertia. Na ang nangyari dyan ay kung ano mang axis, again, bibigyan ko naman or pag-uusapan naman natin kapag tinry natin solvein yung unang problem. Yan. Pero ina-assume kasi dyan ay umiikot siya dun sa axis na indicated dito. Kung napansin nyo, maraming linya dyan. Okay? Maraming linya dyan. So ina-assume na yung line na yon na indicated ay doon muna. Doon muna itong nasa loob muna. So, doon muna siya umiikot. Ngayon, kapag nilipat natin yung axis na yon, kaya nga transfer formula, ita-transfer kasi natin yung pinag-iikutan niya to the new position. Yan, dito sa AB. Yan. So, pag nililipat, edi ita-transfer na nga natin. Kakaroon tayo ng transfer formula. Tapos summation ulit kasi nga hindi naman laging iisa lang yung hindi naman iisa yung ating shape na meron. Okay? Kaya kung ilan yung shape na magkakaduktong ay we take the summation. And then sunod ay kapag nakakaikot ng kanya yung ating shape na yon, regardless kung saan man ng pivot point, kapag nakakaikot ng kanya, yung kanyang sariling mass moment of inertia would be automatically equal to 0. So hindi nyo na kailangan tingnan ito. Siya ay automatically equal to 0 kasi nakakaikot siya ng kanya. Doon sa pivot point niya. Bukod pa sa pivot point ng buong system natin. Pero yun ay yung base lang. Ayan o. Yung IM pa lang yan. Yun. So pag tinransfer ngayon natin, ayan, MD squared, di saka pa lang natin makukuha yung bago. So kailangan pa rin natin siyang ilipat from its position papunta doon sa pinag-uusapang pivot point kung saan tayo kukuha ng summation ng moment kasi itong pivot point na to ay kung saan tayo kumukuha ng summation ng moment. Kailangan natin siyang ilipat papunta doon. Pero kung umiikot siya, independent kung nasan man yung pivot point ay automatically 0 ang kanyang mass moment of inertia. Pero pag normal yan, nag-rotate siya or nag-swing doon sa pivot point na hindi located sa center of gravity, kaya ako sinabing hindi located sa center of gravity kasi most of this picture ay lahat sila ay nasa center of gravity ang centroid, ang axis, lahat ng axis nasa center of gravity. Ano, nawawala yung cone. Cone lang naman ang kakaiba. Okay? Ayan. So siguro mas maintindihan natin lahat ng ito kapag nakapag-try natin yung sunod or na-try natin yung sunod na sample problem. Okay? O, pero dahil mag-aalas stress na lang din, edi yun na nga lang i-discuss natin sa susunod na meeting. Okay? Ayan. Kaya, sino nga? Ito nga ay ito ay section 10 ay si Rafael. Rafael, pa-remind Yes na po. lang ako sa pa-remind na lang ako sa susunod nating meeting na tayo nga ay susolve natin yung patatlong sample problem. Okay po, sir. Noted. Yo? Wala mo nang lalabas ha. Wala mo nang aalis. Babalik ako.
Okay? Ano muna, tanong. Any questions? Any questions? O yung table nga ha, yung table ay makikita nyo dun sa appendix na in-upload ko sa Google Classroom. Tignan nyo na lang. Okay? Para makita nyo yung differentiate. Tapos, gagamitin kasi natin yun sa susunod na meeting. Ito nga sinabing i-print, edi kahit pa lang may access para hindi lang ako yung meeting sa table. Okay? Hindi ko kailangan i-print ha. Hindi kailangan i-print kahit ka sa cellphone. Kung napansin nyo, hindi naman kayo pinagbabawalang mag-cellphone pero pakiusap naman ay pag tayo nagdi-discuss, discuss, no? Huwag naman magti-TikTok o kaya lalo na mag-ML habang kayo nagdi-discuss, no? Basta tayo ay discuss. Okay? Ako muna pala, baka pala may tanong ha. Baka may tanong. Ayan. Sige, mukhang wala nang tanong. Okay. Sige, so kung wala nang tanong, di hanggang dito na nga muna. Kaya see you next meeting. Sige. Bye-bye. Thank you po, sir.